Walang kaukulang water permit pero may sariling deep well pumping stations ang dalawang pogo na niraid sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Ayon sa PAOK, bagamat napakalaki ng compound na sinusuplayan sa Bamban, nasa 3,000 piso lang umano ang binabayaran kada buwan. Saksi, si Salima Refran. Napakalaking compound pero walang water bill na dumarating sa Lucky South 99 compound sa Porac, Pampanga na sinalakay noong Hunyo dahil sa mga alegasyon ng iligal na aktibidad. Sa pagsisiyasat ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, yun pala, may sarili itong supply ng tubig. Nadiskubre roon ang 5 underground deep well pumping stations. Ganito kalakas yung ingay dahil ganun din kalakas yung paghatak ng tubig dito sa isa, doon sa 5 pumping stations na nadiskubre sa ilalim nitong Lucky South 99 compound dito sa Porac sa Pampanga. Nakita namin malalaking mga tangke, malalaking pump na yon at marami. Kaya doon kami nabahala. Kasi alam naman natin kung ano magiging resulta ng sobrang paggamit ng extract ng tubig sa ilalim ng lupa, babagsakan lupa. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Porac LGU. Sa Baofu compound sa Bamban, Tarlac, nadiskubre rin ng isang mega deep well pumping station sa bahagi ng mga dormitoryo. 2 palapag ang lalim, naglalakihan ng mga makina at may dambuhalang water reservoir. Pero ang water bill kada buwan nasa 1,000 hanggang 3,000 pesos lang. Kung titignan mo, napakalayo doon sa napakalaking lugar nila na kasyang tumira ang 3,000 hanggang 5,000 tao. Tapos may Olympic size swimming pool pa. Ang iniisip namin, yung resibo na yon is parang front niya lang nitong Pogo Hub na ito para sabihin nagbabayad siya ng water. Babalikan at ire-review ng Bamban LGU ang mga plano ng compound. Yung sa tubig, hindi namin makita doon sa plano, maybe baka makatago lang, reviewin namin uli. Pero as of walang naka-emphasize na linya ng tubig, meron. Kukuha nga sa concessionaire. Just investigate that running water. Ang mga lupa baka guguho dahil sa malaki po ang volume yata ang kinukuha nila. Ayon sa National Water Resources Board o NWRB, hindi nila matansya kung gaano talaga karami ang nakukuhang groundwater dahil noong nag-inspeksyon sila sa 2 pogo, lumabas na karamihan ng deep well ay non-operational. Pero batay sa dami ng turbine at iba pang impormasyon, dami ng populasyon sa mga pogo sa Bamban at Porac, gayon din ang mga establishmento gaya ng restaurant at dormitoryo, masasabing maraming tubig ang ine-extract sa lugar nang walang kaukulang water permit. Itinayo ng Baofu Land Development Incorporated ang compound sa Bamban noong kasagsagan ng COVID pandemic. Ang presidente ng kumpanya, si suspended Mayor Alice Guo, na naglabas kagabi ng pahayag sa Facebook. Kalusugan at peace of mind daw ang prioridad niya ngayon, kasunod ng trauma na naranasan dahil sa mga hearing at mga kasong sinampa laban sa kanya. Ang tanong daw niya, bakit fixated o nakatuon masyado sa kanya sina Senador Win Gatchalian, Senadora Risa Ontiveros at iba pang tanggapan? Kung may ebidensya raw sila, handa siyang humarap sa patas sa paglilitis at tamang foro. Attendance before the Senate hearings is adherence to the rule of law. So, sadly for you, hindi katumbas ng attendance mo sa Senado ang mayat-maya mong pagsusocial media. Huwag kayong mag-alala, hindi kami fixated sa'yo. Allergic lang kami sa mga sinungaling. Bakit nga ba? Tuwing may mga ganitong usapin sa Senado, ang sinasabi palagi, parang di naman nabago yan, ay sa proper forum kitang haharapin. Narinig na natin yan, di ba? Tapos nung nag-issue ng warrant ang korte, hindi rin naman nagpakita ron. Ang kawalan ng kagustuhang sumuko at voluntaryong magpakita at sumagot sa mga simpleng katanungan, bagaman hindi sa pinapwersang umamin, ay pagpapakita na marahil ay may tinatago siya. Naniniwala naman si Senador Gatchalian na may visa pa ang Chinese passport ni Guo na huling ginamit noong 2011 at posibleng gamitin ito para makapunta ng China. Ang theory ko, ito personal theory ko lang naman na buhay pa yung Chinese passport niya. And in an event na magkaganito, maa-aresto siya,
makakapunta siya sa China gamit yung kanyang Chinese passport. Sa ngayon, walang whole departure order laban kay Guo. Pero nauna nang sinabi ng abogado niya na nasa Pilipinas ang kanyang kliyente. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra ng inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.